yung message kanina about the sovereignty na kumpletong na-expound yung application. So, ito yung another aspect kung paano natin. Kasi ang tema natin, our attitude towards God's sovereignty. So, ito yung another aspect how we are going to conduct ourselves towards God's sovereignty. So, we have to balance the truth, preserve the balance of truth. Natapos tayo kay Job. Ito yung huli natin sa illustration. So I want you to turn your Bibles on Job chapter 23. Job chapter 23. Now, alam naman natin, so taigsin ko na lang, na si Job, kinikilala niya ang sovereignty ng Panginoon. Alam naman natin naging story ni Job, yung kanyang naging deplorable case, talagang evil ang dumating sa kanyang buhay. At kinilala naman ni Job na yung evil na yan galing sa kamay ng Panginoon. Wala tayong mababasa na kinilala niya na galing yan kay Satan. Sabi nga niya, the Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Galing yan sa kamay ng Panginoon. Mababasa niya sa Job chapter 2. Sabi niya doon sa kanyang asawa, what? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Kasi kamay ng Diyos. At pag evil ay hindi na. So kinilala ni Job na yung evil galing yan sa Panginoon. Bagamat not directly, indirectly. Kasi talagang si Satan ang nagdulot ng uri ng kasamaan kay Job. So lahat yan, in-acknowledge yan ni Job na galing yan sa Panginoon. In Job chapter 23, ito yun. In verse number 13. But he is of one mind, referring to God. One mind. So ang Diyos hindi yan pabago-bago ng isip. He does not change. And who can turn Him? So alam naman natin yan. Once ng Diyos ay nag-decree, nagpasya, walang pagbabago. Hindi niya babaguhin yan. He is the unchanging God. And what His soul desireth, even that He doeth. Look at this, 14. For He performeth the thing that is appointed for me. So lahat ng evil na nangyari kay Job, alam ni Job na appointed yan ng Panginoon sa kanya. At ginagawa lamang ng Panginoon yung bagay na itinalaga o itinakda sa kanya. And then sabi pa niya, and many such things are with Him. Therefore, tinan niyo naging result ng sovereignty ng Panginoon sa buhay ni Job. Therefore, I am troubled at His presence. When I consider, I am afraid of Him. Yan ang dapat na maging attitude natin. Isa sa mga attitude natin towards God's sovereignty. Yung magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Fear of the Lord. Pagka may fear of the Lord, we will depart from evil. Pagka may fear of the Lord, hindi tayo magdi-depart sa Kanya. Again, in verse 16, ito pa, for God maketh my heart soft. Yung lumalambot sa sovereignty ng Diyos, and the Almighty troubleth me. You see, hinilala niya ang sovereignty ng Panginoon. However, hindi ho natapos ho dyan. Hindi ho nanahimik na lang si Job at tinanggap niya ang sovereignty ng Panginoon sa kanyang buhay. Nagsiyasat siya. Nagtanong siya. Look at in Job chapter 13. In verse 23, nagkaroon siya ng inquiry. Nagkaroon siya ng pagtatanong. 13:23. How many are mine iniquities and sins? Make me to know my transgression and my sin. Bakit nagtanong si Job ng ganyan? Gusto niyang malaman yung reason bakit evil ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Although, tinestify na ng Scripture, maging ang Diyos, sabi niya kay Satan, nakita mo bang aking lingkod, si Job? He is a perfect and upright man. A man that feareth God and shuns away from evil, escheweth evil. So Job was a righteous man. Pero bakit ganyan? Masama ang nangyari sa kanya kung siya righteous. You see? Kaya nga, akala ng kanyang 3 friends, si Job napakasama. Kasi ang taong nagdurusa, masama. Yun ang kanilang paniniwala. Pag masama ka, parusa ka ng Diyos. Pag mabuti ka, masunuri ka, righteous ka, hindi ka pararanasin ng Diyos ng kasamaan. Ba't si Job?
Pinaranas siya ng Diyos ng kasamaan. Bagamat very unique yung nangyari kay Job, one of a kind. Siya lang talagang dumanas ng ganyan eh. Actually, ito'y labanan between God and Satan eh. Kasi hinamon ni Satanas ang Diyos at ang kanyang ginamit na instrument, yung servant niya si Job. So, pinatunayan doon ni Job na hindi ko mo righteous ka, hindi ka magsasuffer. Many are the afflictions of the righteous, sabi ni David. At hindi ko mo wicked ka, hindi ka makakaranas ng evil. Pinaliwanag din niya ni Solomon sa Ecclesiastes na maski ng mga evil, nakakaranas din ng kaginawan sa buhay. Sabi ni Solomon, ang nangyayari sa masama, nangyayari din sa matuwid, ang nangyayari sa matuwid, nangyayari din sa masama. Parehas lang eh. Pero yan ay under the sun. Dito lang yan sa lupa. Ngayon, gusto malaman ni Job, anong dahilan? Okay? Kaya nagtatanong siya, kung kasalanan ang dahilan, ano po ang ating mga kasalanan? Pakita niyo po sa akin, paalam niyo sa akin, make me to know my transgression and my sin. Another, in chapter 6, verse 24. Yun niya po sabi niya rito. 6:24. Sabi niya, teach me, and I will hold my tongue. And cause me to understand that in which I have heard. Honest si Job. Honest siya. Gusto niya lang malaman ano ang reason, ano ang dahilan. Okay? Isa pang verse para masatisfy tayo. Chapter 34, verse 32. 34 and verse 32. Kasi baka may nakikita ang Panginoon sa kanya na hindi niya nakikita. Kaya sabi niya, that which I see not, teach thou me. If I have done iniquity, I will do no more. Wala namang problema eh. Kung talagang kasalanan ang dahilan kung bakit nagsasuffer si Job, handang i-confess, aminin ni Job ang kanyang mga kasalanan sa Diyos. See? Nanahimik ba siya? Sinabi ba niya, sovereignty ito ng Diyos, wala akong magagawa, tanggapin ko. Do you get the point? Ito po yung pangkaraniwang pagkakamali ng karamihan sa mga anak ng Diyos when adversity or chastisement or judgment comes sa kanilang buhay. Ang nangyari po, masyadong nakafocus sa ang pag-iisip sa God's eternal decrees or God's sovereignty, kung kaya't lubos na nawala ang kanilang paningin sa kanyang governmental ways or dealings. We are talking about your God's divine dealings. Kaya ang tragic thing, kapag ang chastisement ay nangyayari sa buhay natin, wala tayong ibang alam na mabuti kundi ang yumuko sa sovereign will ng Diyos. But that is a fatalistic spirit. That is a passive conscience. Ang nangyari, nagkakaroon ng isang konsensya na hindi man lang nagigising, hindi man lang napupukaw, hindi man lang nagagalaw. Passive. Hindi ho ganon ang sovereignty ng Panginoon. Hindi dapat ganon ang maging attitude natin sa sovereignty ng Panginoon. Nakalimutan na po natin, may iba pang attributes ng Diyos. Aside from being sovereign, God is also righteous. Now, what I'm trying to point out here, mga kapatid, in this particular aspect of truth na pinag-uusapan natin ngayon, at itinutuko ng ating pong atensyon, hindi ho yung divine decree, kundi ho yung divine government ng Diyos. Ang divine decree ay kinapapalooban ng pag-exercise ng sovereign will ng Diyos. Samantala, ang divine righteousness may kaugnayan at kinalaman yan sa pag-discharge ng ating responsibility. You see? Ang mga pamamahala ho ng Diyos, yung God's governmental ways or dealing sa atin, ibig sabihin yung kanyang mga dealing sa atin sa buhay natin, both spiritual and temporal affairs, ay tumutukoy ng higit pa sa isang arbitraryong soberanya ng Diyos.
Ibig sabihin, ayon lamang sa sarili niyang kagustuhan na hindi makatwiran. Listen, in-establish ng Diyos ang hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa pagitan ng ating asal o conduct at ang mga magiging kahinatnan nito. Ibig sabihin, God will deal with you and me according to our conduct, not according to His sovereignty. According to our conduct. You see? Yan. Para ipamana sa atin ng Diyos na siya ay nalulugod sa katwiran. Kung kaya kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, gumagawa ng kanyang katwiran at kalooban, gagantimpalaan niya tayo. Natural, pag hindi tayo sumunod sa Kanya, gumawa tayo ng kalikuan, aani yan ng displeasure ng Panginoon at doon niya tayo tatratuhin. Aanihin natin yung ating ginawa. May mga consequence. So sa puntong ito mga kapatid, ina-apply lang po natin ang principle of preserving the balance of truth. We are trying to balance between divine decrees and divine government, or between God's sovereignty and man's responsibility or accountability. Kasi kung hindi, magkakaroon tayo ng maling paniniwala. Una, lahat ng ating problema, kapalpakan, kabiguan, i-ascribe natin sa sovereignty ng Diyos. Mali ho yun. Halimbawa, hindi nagtagumpay yung plano natin o plano mo. Sabihin mo, sovereignty ng Diyos yan kaya hindi nagtagumpay. Hindi, baka poor planning. Kaya hindi nagtagumpay. Hindi gumawa ng ayos na plano para maging successful. Kanina nabanggit ni Elder Alex yung kasalan. Gamitin ko rin yung example. Na-bless tayo sa kasal. Na ngayon dati magkasintahan, ngayon husband and wife na. Si Brother Alex at Sister Faith. Bakit naging matagumpay yung kanilang kasal? Una, pinag-pray talaga. Pangalawa, pinagplanuhang mabuti. Saksi po ako sa ginawa nilang pagpaplano. Halos hindi na matulog yung dalawa. Kalalakad, lakad dito, lakad doon, ayos doon, ang mga dapat ayusin. Talagang well-planned. O di na, resulta, di successful. Ako yung ibig na sabihin, maganda pagpaplano Pulido Talagang engineer. Engineer talaga, calculation, dinamita ng mathematics. Sa mga pagpaplano. Good. Di ba? Good. Hindi ka nakapasa sa exam. Sovereignty of God? Hindi ka nag-aral. Tamad ka Exam na hindi ka pa nag-aaral. O kaya sabi mo, nag-aaral naman ako, talagang pinagbutihan ko naman O baka kulang pa. Hindi pa talaga yung 100%. Kaya nung ikaw ay bumagsak, dinoble mo. Sunod na exam mo, pasado. Binigay mo lahat You see? So ibig lang sabihin, kulang pa yung una mong pag sinasabi mong pag-aaral. Hindi mo talaga binigay yung best. Hindi yung sovereignty. Bagamat siyempre, lahat naman yan nasa decree ng Panginoon, mga kapatid. Ang sinasabi natin, binibigyan ko lang din yung ating responsibility. Okay? Nagutom ka, naghirap ka. Sovereignty? Hindi. Tamad ka, hindi ka nagtatrabaho. Hindi ka nagsikap. Nung ikaw ay kabataan, pinag-aaral ka magulang mo. Hindi ka nag-aaral. So hindi ka nakapagtapos. Nag-asawa ka. O ngayon, hirap na hirap ka. Ako po yun. See? Ba't ako hindi nag-aaral? Sabi sa akin, magsuko daw ng buhay Hindi ka itong mga Armenia na to Nalason ako. Nag-aaral na ako, nasa college na ako Umalis pa ako doon. O kaya ako nakapag-asawa, hirap na hirap ako. Hirap na hirap kaming mag-asawa. Kasi wala akong alam Maski skill nga, wala ako Alam ko lang, Bible. Bible lang hawak ko Lumaki ako, puro Bible. Hindi ako naturang magtrabaho. You see? Darating na raw kasi ang Panginoon, magtatrabaho pa. Paglilingkod, yan ang may reward.
Tapos challenge ko sa aming mga nag-aaral, huwag na kayo mag-aaral. Sa mga magtrabaho, maglingkod kayo sa Panginoon, suko nyo yung mga buhay. O yan, nanapala ko. Nung ako'y na-open na sa Doctrines of Grace, nakita ko, pinakita ng Panginoon sa mga aral, sa mga turo, ang pastor pala dapat maghanap buhay. Ilang taon na ako nun. Lagpas na ako sa age. Age required, over age na. Sinikap, bili ako ng dyaryo, classified ads. Hanap ako, trabaho. Age pa lang, hindi na ako pasado eh. Bihira yan. Lagpas na. Lalo pa yung educational attainment. Patay. Sabi ko, kahit janitor na lang. Wala din. Kahit driver na lang. Buti nga, natuto pa ako mag-drive eh. Oh. Kasi, i-ascribe yung sovereignty of God. Wala talaga. Sweetheart, pasensya ka na ha. Naghihirap tayo, sovereign kasi. Sabi na paano, hoy, wag ako isang kalan mo dyan. Ikaw! Ka nag-aral eh. Amen. Amen. Oh. Praise God. Diba? May pananagutan ako, may accountability ako, ba't hindi ko ginawa? You see? Dapat nag-aral ako. Diba? So, hindi tayo dumadami. I mean, walang nadadagdag sa church. Walang nakakonvert. Ano, sovereignty of God. Baka naman failure to evangelize. Ha? Baka puro si pastor na lang nag-evangelize. Kayo, mga miyembro. Ano yun? Ang utos ng commission sa pastor lang binigay? Dapat sa church. Buong church nag-evangelize. Tapos sabihin nyo, ayaw ko na matigyan, kakaunti lang kami. At ano ginagawa mo? Nag-evangelize ka ba? Do you share the gospel? Diba? Sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, ipaasa na lang natin sa lahat, sa mga pastor. Diba ang Great Commission binigyan ng Panginoon sa church? Baka naman failure to evangelize. You see? Isang napakalakit malubhang pagkakamali na isipin natin na nilalamon at sinasaklawan na ng sovereignty of God ang lahat ng kanyang perfections and attributes at iukol ang lahat ng kanyang action sa pag-exercise ng kanyang imperial or sovereign will. Hindi ho ganyan ang ginawa ng banal na kasulatan. Huwag din po natin gawin yan. Sa halip, mas marami po ang binanggit ng Bible tungkol sa Diyos na gumagawa ayon sa kanyang mercy and righteousness. There are so many things that the Bible mention that God is acting according to His mercy and righteousness. You know why? For they are the chief principles, no? Na namamahala at nagre-regulate sa governmental dealings ng Panginoon. Hindi pwedeng i-suspend ng Diyos ang operation ng kanyang righteousness. Na bagamat, yes, ang mercy ng Panginoon, sovereign yan. Meaning, He will have mercy on whom He will have mercy. Pero hindi ganun ang righteousness ng Diyos. Hindi pwedeng ang Diyos maging righteous niya, bukas hindi. Pagka nangyari yan, hindi sa Diyos. Hindi pwedeng kahit sa isang segundo ang Diyos ay hindi maging righteous. Attribute niya yan eh. At wala ko kayong mababasa o makikita sa Bible, kahit sa konsepto, na yung righteousness tinawag na sovereign righteousness. Wala. Yung grace, yung mercy, yung love, sovereign yan. Ibig sabihin, ina-exercise ng Panginoon according to His sovereign pleasure. But not His righteousness. He is always righteous. Ang sabi nga doon sa Psalm 11:7, for the righteous Lord loves righteousness. Doon naman sa Psalm 145:17, the Lord is righteous in all His ways. In fact, yung trono ng Panginoon, it's the habitation of righteousness and judgment. Sabi ng Psalm 97 verse 2. It's the habitation of righteousness. You see, this is the point. Yung kanyang righteousness ang nagre-regulate ng kanyang lahat ng mga dealings sa lahat ng mga tao sa mundong ito, lalong-lalo na sa kanyang mga anak.
Ang righteousness ng Diyos ang siyang nagre-require sa kanya para gantimpalaan niya ang pagsunod o righteousness, gantimpalaan niyang mabuti, at ang righteousness din ng Diyos ang nagre-regulate o umudyok sa kanya para parusahan niya ang kasamaan. Pinagpapala niya ang mga masunurin, kinakastigo niya ang mga suwain. Yan ay nakabatay sa kanyang righteousness, hindi sa kanyang sovereignty. So we must rigidly and perpetually act by the rule that God has given to us to walk by. Otherwise, we will suffer the consequences. Katulad ng nakita nating mga example kanina, yung ginawa ni Nebuchadnezzar at ng kanyang bansa na Babylon, parurusahan ng Panginoon, ayon sa kanilang mga gawa. Yung righteousness din ni David, ito, basahin natin righteousness ni David in Psalm 18. In Psalm 18 verse 20. Psalm 18 verse 20. May sinabi rito si David tungkol sa kanyang righteousness. 18 verse 20. The Lord rewarded me according to my righteousness. Hindi ko sinabi, the Lord rewarded me according to His sovereignty. No. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands hath He recompensed me. 21. For I have kept, paano siya nagpakita ng righteousness? Paano niya ipinamalas? I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God, for all His ordinances or judgments were before me, and I did not put away His statutes from me. 23, I was also upright before Him, and I kept myself from my iniquity. 24, therefore hath the Lord recompensed me. See that? Kung ano ang naging conduct ni David, God dealt with him accordingly. You see? Nirecompense siya ng Panginoon according to His righteousness, according to the cleanness of my hands in His eyesight. You see that? Yan ho yung principle ng sowing and reaping. Galatians 6:7 and verse 8. Yan, kabilang yan sa righteousness ng Diyos. Yung kanyang governmental dealings, governmental ways. May kinalaman yan sa discharge ng ating duties and responsibilities. Galatians chapter 6, in verse number 7, this is what the Bible says, be not deceived, God is not mocked, for whatever a man soweth, that shall he also reap. That's God's principle. And God will deal with us according to this principle. 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Liwanag po, mga kapatid. Sa ating pong summary o pagtatapos, kapag ka dumating sa atin ang evil or adversity or calamity or tragedy or chastisement, God's rod of correction and discipline, ito po ang ating gagawin. I would recommend and suggest, ayun din yan sa teaching ng Bible, 3 bagay. Number 1 is introspection. Number 2 is recognition. And number 3 is justification. Number 1, introspection. Ano ibig sabihin niyan? When tragedy, when evil, when adversity and calamity, affliction, dumating sa ating buhay, the first thing that you and I have to do is to examine ourselves. Search our hearts. When adversity strikes, do what Job did. Self-examination, self-questioning, self-reflection, self-searching, soul-searching. Tingnan nyo observe. Kung si Job nga,
sinabi na ng Bible at sinabi na ng Diyos, is a perfect man, was a perfect man, an upright man, and one that feared God, and one that departs or shuns away from evil, ay nagtanong at nagsiyasat ng kanyang sarili, inalam niya sa sarili niya, ano kaya ang mga kasalanan ko? Tayo pa kaya hindi? Hindi naman tayo katulad ni Job. Okay. Na magsisiyasat ng ating mga sarili, tanongin natin ating mga sarili. Gawin natin yung sinabi ni David in Psalm 139, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me. That's the right thing for you and me to do. Psalm 139, 23, and 24. Yun muna. Kasi kadalasan, yung pagyuko sa will ng Diyos is so far from being a mark of spirituality. No. It rather shows yung ating makupad na konsensya. Yung ating konsensyang pwedeng sa Tagalog, yung konsensyang hindi napagabag, hindi naantig, konsensyang manhid. Yes! Tama! Walang pakiramdam! Yan! You see? Hindi ganyan ang intention ng Diyos para sa kanyang sovereignty na maging manhid yung ating mga damdamin, hindi man lang naapektuhan, walang pakiramdam, stoic nga, stoic. Ay na bahala, tingnan nyo na lang sa diksyonaryo kung ano ibig sabihin nun. Okay? Hindi ho eh. Ang utos ho ng Panginoon, pagka dumampi na yung kanyang pamalo sa ating buhay, ito po, Micah chapter 6. Micah 6:9. Ito po ang utos ng Panginoon sa atin. Micah na Habakuk? Yeah, Micah chapter 6. Verse 9. The Lord's voice crieth unto the city, and the man of wisdom shall see thy name. Hear ye the rod. Bakit? Ang rod ba nagsasalita? Yan ang sabi. Hear ye the rod. And then what else? And who hath appointed it? The rod. Because, kaya nga pakinggan ang pamalo kasi may dalang mensahe ang pamalo ng Panginoon. May message para sa ating mga puso. Pero hindi ho tayo makikinabang dyan, mga kapatid, unless na matiyak natin na yung pamalo ay may sinasabi sa atin. Bakit ang pamalo ay humataw sa akin? At ako hinataw ng Panginoon. Hindi mo naman pwede sabihin, sovereignty yun. Wala akong magagawa. Ordained yan eh. May message. Nakita nyo? Kasi kung i-ascribe natin yung sovereignty of God, hindi na touch yung conscience. Diba? Wala lang. What's the benefit of that? You see? May mensahe kasi. Ngayon, para ma-discover po natin ang mensahe ng pamalo, kailangan po natin magtanong katulad ng ginawa ni Job. Panginoon, ano po ang aking mga naging pagkakamali? Ano po ang aking nagawang kasalanan sa inyo? Mayroon bang certain requirements ang Diyos na hindi ko na-meet? Mayroon ba siyang specified conditions na hindi ko na-fulfill? Meron ba siyang mga utos sa akin na hindi ko na sunod? Meron ba siyang pinagagawa sa akin na hindi ko ginawa o nagawa? Yan ang dapat. Unawain po natin lahat, mga kapatid, sa pangkahalatan, kadalasan, ang sanhi ng ating karamihan sa ating mga sufferings, ang sanhi ay ang ating mga kasalanan. Yan ho ang sanhi. Ang righteousness ng Diyos, take note, hindi po ang kanyang sovereignty ang, sabi ko na kanina, nagre-require para sa kanya na parusahan niya ang kasamaan at gantimpalaan niya ang mabuti. Isipin mo muna kung anong nagawa mong pagkakamali o kasalanan. Na baka sabihin mo, Pastor,
Honest ako sa sarili ko eh. Wala akong alam na may nagawa akong mali sa Panginoon. Alam naman ng Panginoon ang puso ko, alam naman niyang sumusunod ako sa Kanya, sinisikap kong sumunod. Okay, sige, sabihin na natin, granted, for the sake of argument. Maaaring ngayon sumusunod ka. How about in the past? Ha? Baka hindi mo alam. Meron kang ginawang disobedience, meron kang itinanim na hindi mo alam, na hindi tama, mali, kasalanan. Let's say 2 years ago, 3 years ago, o baka naman yan ay 5 years ago pa, or even 10 years or 20 years ago, ngayon mo lang inaani. It's reaping time! Pinaani sa'yo ng Panginoon. You see? Dumating na ang panahon, ang oras na anihin mo yan at hindi ka makakatakas sa pag-aani mo. Kaya hindi mo pwede sabi sovereignty ng Diyos. Suriin mo sarili mo, may kasalanan. Balikan mo yun. Meron kang taong nagbabyado, magulang mo, sinuway mo. Hanggang ngayon, di pa kayo magkasundo. Pinabayaan mo na yun. Meron kang utang na dapat bayaran. Kinalimutan mo na. Tinakbuhan mo na. You see? Sowing and reaping yun eh. Nakalimutan lang natin. Pinaani lang sa atin ng Panginoon. Kaya it is good na magkaroon ng self-examination, introspection, searching ng ating mga puso. So the next time na ang pamalo ng pagdidisiplina ng Panginoon ay humagpas sa atin, humataw sa atin, huwag mong sabihing sovereignty ng Diyos ito. Naka-ordain kasi ito eh, wala akong magagawa. No! That's not true. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. That's the answer. Jeremiah chapter 5, verse 25. Jeremiah chapter 25, or chapter 5, verse 25. Jeremiah chapter 5. Ito, sabi ng Panginoon sa Israel. Bakit sila pinakubkob ng Panginoon? Sa Babylon, your iniquities have turned away these things, and your sins have withheld good things from you. That's the answer. See? Compare natin yan sa Psalm 84 verse 11. Maganda i-compare niyo po yan. Sa Psalm 84 verse 11. Para makita natin na Psalm 84 verse 11. Alright? Sabi dito, for the Lord, God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them. Sino? That walk uprightly. Bakit na withhold? Yung good things. Na dapat sana sa iyo yun, sa akin yun. Ayun ang sagot. Jeremiah 5:25. Your iniquities have turned away these things, and your sins have withheld good things from you. See that? It's sin. Yeah. Chapter 4. Ito pang verse 18. Ito pa. Chapter 4, verse 18. Bakit umani ka ng pamalo ng Panginoon? Bakit nakaranas ng adversity, affliction? Thy way and thy doings have procured these things unto thee. This is thy wickedness, because it is bitter. Because it reacheth unto thy heart. So the first thing to do, when adversity or affliction strikes, first thing to do, examine yourself, search your heart, and then when you discover that it's sin, the culprit is sin, then admit it. Bow down to the Lord. Humble yourself, confess it, and then do what is right. Rest assured. The promise of 1 John 1:19 will be done to you. If you confess your sin, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us. To cleanse us for all our unrighteousness. Introspection. Secondly, recognition.
Ano ibig sabihin? Recognize the hand of the Lord in your adversities. Recognize the hand of the Lord in your sufferings, your afflictions, and everything. We have to learn always sa ating buhay to see the hand of God in everything that is happening to us. In the day of adversity, you should consider kung kaninong kamay nanggaling yung ipinadala sa iyo sa akin. Walang iba, siyempre, galing niya sa kamay ng Diyos. So, kanina nga, sabi nga ni Elder Alice, acknowledge God's sovereignty. Yes, we have to acknowledge the Lord to be the author of all judgments. It is a high point of Christian prudence. It is a high point of Christian wisdom kung kikilalanin natin ang lahat ng bagay galing sa Panginoon, mabuti man o masama. That it is the Lord who is the author of all our personal and even our national sufferings that befall us. Acknowledge. So siniyasat mo ang iyong sarili. Sabihin na natin, for the sake of argument, wala talaga. Hindi naman kasalanan kasi tapat ka naman sa sarili mo, talagang wala kang alam na may ginawa kang kasalanan sa Panginoon. Pero nangyari yun. Doon napapasok yung sovereignty ng Panginoon. Nagawa mo na lahat eh. Responsibility mo, ayon sa turo ng Panginoon, sumunod ka naman, pero sa kabila ng lahat ng yan, may nangyaring event. So ngayon, alam mo na, sovereignty ng Panginoon. Diyan ka na ngayon, diyan mo na ihanda ang sarili mo na tanggapin. I-acknowledge mo that this is the hand of the Lord. Si Job, in-acknowledge niya. Sabi niya sa chapter 12, verse 19, who knoweth not in all this that the hand of the Lord hath wrought this. See? Si Ruth, in-acknowledge niya yung affliction na dumating sa kanyang buhay. Sabi niya in chapter 1 verse 13, it grieveth me much for your sakes that the hand of the Lord is gone out against me. Ruth 1:13. And then in verse 21, again she said, the Almighty hath afflicted me. See? David, in-acknowledge niya yan, yung sovereignty ng Panginoon. In Psalm 32 verse 4, sabi niya, for day and night thy hand was heavy upon me. It's the hand of the Lord that was heavy sa buhay ni David. And he experienced the heaviness of God's hand sa kanyang buhay. It was so heavy. It's the hand of the Lord. Kinilala nila yan. Ni-recognize niya. In-acknowledge nila yan. Kaya nga, it is great wisdom. It is a very great prudence to know kung kanino nagmula ang mga afflictions at para sa ano, for what reason, for what purpose, yung affliction na yan ay dumating sa atin. Alamin natin yung message. Nais ng Panginoon na tingnan natin ang kanyang kamay sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. And once you and I do it, matututo ho tayong manahimik. Kamay pala ng Panginoon yan. Amen. Tahimik na lang. Tingnan si David. Psalm 39, verse 9. Psalm 39, verse 9. Dito na papasok yung pananahimik. Yung sinasabing huwag tayo mananahimik, yung sinasabing huwag tayong magtatanong. No? May proper time dyan na magtanong, pero mayroong proper time na mananahimik tayo in humble submission to the will of God. Psalm 39 verse 9. Sabi rito, I was dumb. Napipi ako, sabi sa Tagalog. I opened not my mouth, hindi ko na ibinuka ang aking bibig. Bakit? Because thou didst it.
Panginoon pala may gawa eh. Ano labang ko sa kanya? See? Acquis. Yung word na yun eh, nung nabasa ko sa isang mga lipat, acquis. Yun yung meaning ng acquis. Ganda. Acquiescence to the will of God. Basahin ko po sa Merriam-Webster. Kasi appropriate word eh. Acquies, yan. A-C-Q-U-I-E-S-C-E. Ito. Listen. Acquies. To accept, comply, or submit tacitly or passively. Kaya si David, nanahimik na lang kasi Panginoon pala may gawa. Kaya lang, may hirit pa siya eh. Ibig lang sabihin nun, bago natin sabihin hirit, yung kanyang submission talaga, ito yung sinasabing bowing to the will of God. Entire resignation to God's decision. Ganap na pagpapaubaya, ganap na pagsuko sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero meron siyang, hindi naman pinagbabawal ng Panginoon na sabihin natin talaga yung nilalaman ng ating puso, yung kabigatang nararamdaman natin, yung hirap. Hindi naman magagalit ang Panginoon, sabihin natin, open natin sa Kanya yun. Sabi niya sa verse 10, remove thy stroke away from me. I am consumed by the blow of thine hand. Alam sa Tagalog yan? Basahin sa Tagalog. Basahin sa Tagalog ha. Maganda lang pakinggan sa English eh, kasi English eh. Yan sa Tagalog yan. Nakapag-preach na ako ng sermon based on this text. Kasi experimentally pinarana sa akin ng Panginoon. I know what I'm talking about. I know kung ano ang malalim na kahulugan nito eh. Pagkamat siyempre, yung mga afflictions, adversities na pinarana sa akin ng Panginoon, walang sinabi yan eh. Sa mga adversities and afflictions na dinanas ng mga men of God. Sa Bible, na kay Job, naku po, hindi kalingkingan. Hindi ako tatabi, hindi ako papasa kay Job. 39 verse 9, basahin sa Tagalog. Pakinggan niyo ha. Sa 39:9, ako'y pipi. Hindi ko ibinuka ang aking bibig, sapagkat ikaw ang gumawa. You see? Kinilala ni David yung sovereignty ng Diyos. Wala na siyang say. Verse 10, pero nag-request siya, iurong mo sa akin ang iyong suntok, ako'y bugbog na sa suntok ng iyong kamay. Nakaranas na ba kanyang binugbog kayo ng Panginoon? So ngayon, alam niya na ang Panginoon ang bubugbog. Amen. Totoo yun. Yan ang sa Tagalog eh. Mismo ang Panginoon sa Kristo, binugbog. Pag binasa niyo yung Isaiah 53, andun ang salita, binugbog siya. At sinong bumugbog sa kanya? Ang kanyang ama. Yung bruise for our transgression, bugbog yun, binugbog. Bagamat yung kanyang anak, wala namang kasalanan para bugbugin. Kasalanan natin yun eh. Kaya lang, nalipat sa kanya, di siya binugbog. Panginoon, lamog na po ako. Kung pwede sana. Iurong niyo po ang iyong suntok, ang iyong kamay, bugbog na ako. Pagka sa pamagitan ng mga parusa, yan, verse 11, dahil sa kasamaan, you see, ba't binugbog? Dahil sa kasamaan. At yung bugbog na yun, hindi lang para masaktan, kundi ay iyong sinasaway ang tao. See? Pananaway lang yan ng Panginoon. Sinasaway niya tayo. Chastisement, correction, discipline. Yun po yun. Recognize God's sovereignty. Then lastly, justification. Ano ibig sabihin? Justify the Lord in all that He does sa buhay niya.
when adversity, afflictions, trials, sufferings in life dumating sa buhay mo, sa buhay ko, ipagtanggol natin ang Panginoon. Na tama ang kanyang ginawa, tayo ang mali. Okay? Kasi kasama sa pagtanggap sa ginagawa ng Diyos sa atin ay yung pagkilala na tama ang kanyang ginawa. Niniwala ba kayong Diyos nagkakamali? Ngayon, kung may nangyaring hindi maganda sa buhay natin, ngayon alam natin sovereignty ng Panginoon. Mali yun. Nagkamali ba ang Diyos? Nagkamali ba ang Diyos na iginanti lang niya sa iyo kung ano yung tinanim? Diba? Ngayon, kung wala ka namang kasalanan, sabihin na natin, tulad kay Job, mali ba yung ginawa ng Diyos kay Job? Wala naman pala siyang kasalanan eh. Ba't gano'n? Katakot-takot na. Kaya ang tingin ng tatlong kaibigan niya, napakasama ni Job eh. Kasi kung ano yung degree ng kasamaan, o kung ano yung degree ng paghihirap ni Job, ganun din yung degree ng kanyang kasama. Kaya tingin ng tatlong niyang kaibigan, napakasama ni Job eh. Matindi. Si Job, siyempre, pinagtatanggol din niya kanyang sarili. Honest naman siya. Anong kasalanan ko? Pakilala ninyo. Ano ba ang nagawa kong mali? Naghahanap siya ng sagot eh. Kaso, tahimik ang Panginoon. Hindi na sinasagot. Yan ang mabigat yung the silence of God. Mahirap yun, mga kapatid. Ang dami mong tanong, hindi mo maintindihan ang nangyari sa buhay mo, naghahanap ka ng kasagutan. Wala sagot! Pakahirap yan. Ewan ko kung naranasan yan. Talaga itetest ng Panginoon yung pananampalataya mo. Yung pag-ibig mo sa Kanya eh. Matetes at matetes. At diyan natin makikita kung anong sama talaga ng ating mga puso. Napakasama. The plague of our own hearts. Lilitaw yan. Lilitaw. Sa pamagitan ng mga trials and afflictions, diyan pakikita ng Panginoon kung gaano kasama ang ating mga puso. Kung gaano kahambog tayo sa harapan ng Diyos. Kung mayayabang. Pagmataas, mapagmalaki, makasarili. Wala talagang pagsunod sa Panginoon. Lilitaw yan. Nakikita yan sa trials and affliction. Si Nehemiah, ginastify niya ang Panginoon, yung nangyari sa Israel, after na sila makalabas sa Babylon. Sabi niya sa Nehemiah chapter 9 verse 23, Nehemiah 9:23, howbeit, thou art just in all that is brought upon us, for thou hast done right, but we have done wickedly. Thou hast done right. Tama lang po, Panginoon, itong ginawa niyo sa amin. Ganito nangyari sa amin na kami binigay niyo sa kamay ng aming kaaway. Pinalipon niyo kami, pinalupig niyo kami kasi we have done wickedly. Tama kayo, kami mali. Ano nangyayari karamihan sa mga anak ng Diyos? Reklamo ko eh. Panginoon, bakit ganito? Ba't ganitong nangyayari sa buhay ko? Buwisit na buhay ko. Kasapang ganun. Kaya ano nga? Ano yung ibig sabihin? Mali ang nangyayari sa'yo? Ha? Kung alam mong kamay ng Panginoon yun, mali ang Panginoon. Ano, papayuhan mo ang Panginoon? O ikaw na ang counselor ng Panginoon. Sino kanyang naging tagapayo? Sino magtuturo sa Panginoon? Panginoon, dapat ganito. At ganito ginawa mo. Dapat ganito. Jadi ikaw na. You see? Sa halip na ipagtanggol ang Panginoon, justify. Panginoon, tama lang itong nangyari sa akin. Kayo tama. Sa totoo lang, ako ang mali. Always remember, God is absolutely righteous in all He does, and He never does anything wrong. Kaya huwag tayong maninisi sa Diyos. Ang Diyos ay palaging tama. Tayo palaging mali. Hindi ang Diyos. Tama lang ginagawa niya. Paunawa sana ng Panginoon sa atin. Pasakop, sumunod, paubaya sa Panginoon. Hindi ko sinasabi madali yun. Naku, lumalaban ang laman. Tumututo lang in dwelling sin. We need grace. Para ito, may apply natin sa ating buhay. Introspection, recognition, justification,
Kailangan natin ng biyaya. Tuturo yan ng Panginoon. Napaka-patient naman ng Panginoon. Sa kanyang mga anak, long suffering talaga eh. Kahit kung minsan, sa umpisa, hindi tayo matutututo, tigas ng ating ulo, pero ang maganda sa Panginoon, talagang matiisin sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo ginigive up. Patuloy siya magtuturo hanggang sa matuto tayo. Hanggang sa tayo ma-exercise thereby. Sabi nga sa Hebrews chapter 12, to be exercised thereby. May God bless the message in our hearts. Salamat. Thank you so much, Pastor Norman Millares, and the church with you. Salamat sa Diyos, puri ng Panginoon. Kahit na idlip-idlip tayo, pero very rich na. Very rich. By God's grace ay mag-grow din tayo dyan at naway maulit pa ulit yan sa next year, December. Tuwing December ha, suki na namin kayo ha. Pwede nyo kami ha, kayo suki na. Okay, so bawat church ulit, i-recap natin, ay recognize natin ang mga churches. Pero bago yan, ay may tanong kayo? Meron tayo ditong Brother Pastor Chris? Ay, sa'yo pala, ikaw pala ang cameraman. Brother Mark, please. Baka may magtatanong.